President Trump, pag naririnig mo ako, kala mo naririnig, for sure, alam nila to ang gawain ng mga bangag, durugin nyo na yang ICC, isara nyo na yan. Ang Netherlands, nagsalita din, anong sabi ng Netherlands, mga kababayan, okay, kinukundina din nila ang pag-sanction, natural, okay, nasa kanila yun eh. But ganun pa man, ang tanong ng bayan, ano ang pakinabang ni PRRD dito? Laki, Pag naisara yan, uuwi na ang PRRD natin. Pag wala nang malamon yung mga judges na yan, hindi na sila makagalaw. Yung mga bangko nila naka-freeze na. Right? Dahil malupit. Okay? Malupit talaga ano tawag dyan, yung paninindigan ni President Trump. Okay, hindi na sila makaka-travel. Wala na silang credit card, whatever, cash to cash. Lang ngayon, wala nang cash. Unless na lang, kung meron silang mga kamag-anak na mayaman, o hiramin mo muna yung credit card ko, supplementary ka muna. Pwede nilang gawin yun actually eh. Pero ang tanong, okay, lahat ba sila may ganun? Alright, so yes, hello mga palangga, live na naman tayo. Nagbabalik tayo dahil maraming mga balita na dapat nating pag-usapan. Batiin muna natin si Ruby Valle, si Palangga na hindi ko mabasa, si Ruby Jane at saka si Rebecca Ogata. Okay. Alright, so breaking news. Ano ba title ng ating breaking news? ICC kinastigo muli ng Amerika. Okay, very good. Dahil napakagandang senyalis ito at I hope masara na talaga sila, mga kababayan, dahil para makauwi na ang ating Pangulong Duterte. So, alright. So, ngayong araw, wait a minute, anong date ba? Naglabas na naman ang US, okay, ang state.gov, okay, o ang State Department na kung saan ay sinanction, okay, ang presidente, okay, yung judge, yung pinakamataas na si Judge Tomoko Akani ng Japan. Alright, balikan muna natin yung timeline at Saravina, Irene, Shirley, Kaloy, Gregory, Shirley, Mary Jean, Enriquez. Okay, very good. Ngayon, mga palangga, mga kababayan, magandang senyales ito na lagi nila nagre-release ang gobyerno ng Amerika na i-sanction nga itong mga tiwali dyan sa ICC, lalo yung kanilang presidente na si Judge Tomoko Akani. Based dito sa article ng state.gov, okay, kasama si Abdoulaye Seye, okay, ng Senegal, isang senior trial lawyer naman sa Office of the Prosecutor. Bakit natin to pinag-uusapan? Dahil nga August 18, kahapon, sa Amerika ay naglitanya na naman ang Amerika patungkol nga dito sa pag-sanction ng mga financial assets nila kung meron man sa Amerika ang mga tiwali o yung mga kasabwat ni Bangag sa pagpapadukot o pagpakidnap kay PRRD. Based dito sa article ng State Department o ng letter, mga kababayan, ay, here we go. Basahin natin saglit. Maiksi lang naman to. Okay? The Trump administration has been clear. The International Criminal Court is a corrupt and fatally politicized supranatural court that has maliciously abused its authority and exceeded its mandate. We will not tolerate its assault on state sovereignty. Kasi 'di ba kinakasuhan nila yung mga American citizens o yung mga sundalo din sa Amerika na wala naman silang jurisdiction. It's the same thing with Israel. 'Di ba? Nag-release sila ng warrant of arrest kay Netanyahu last year at hindi naman sila state member. So ito yung kinagagalit ng Amerika. Tuloy natin babasahin. Sabi niya, the ICC has repeatedly attempted to assert authority over nationals of the United States and other countries that have not consented to its jurisdiction. Kasi sabi lang, or ratified the Rome Statute. This sets dangerous precedent for all nations. Exactly. Walang jurisdiction
hindi sakop ang Amerika and Israel. We'll talk about America. Amerika sa jurisdiction ng ICC dahil hindi tayo dito sa Amerika, miyembrong bansa. Pero gusto nilang arestuhin, gusto nilang panagutin ang mga American citizens. Kaya ito yung reason kung bakit sinasanction sila ngayon. Our whole government campaign to dismantle the threat posed by the ICC to national sovereignty will be sweeping, and we expect more countries to join our campaign by ending their funding and participation in this politicized and unaccountable court. Totoo, dahil ginagamit lamang ng ICC ang kanilang political interests. Ginagamit yung mga funding o mga pera ng iba't ibang mga members para i-prosecute yung taong gusto nila or kidnapin. Ang pinakahalimbawa, this is my statement, this is not coming from the State Department. Katulad na lamang ni PRRD na nakita ninyo, na kinidnap, na wala pa hanggang ngayon, desisyon ang Korte Suprema kung may jurisdiction, kung tama ba ang ginawa ng bangag na pangingidnap kay PRRD at dinala sa ICC. Then, sabi ng state, the ICC's ability to target American nationals and those of other non-state parties must end. Non-state parties referring niya sa Israel dahil allies ang American Israel. The Trump administration stands ready to take additional measures if necessary to systematically dismantle the ICC until it's incapable, threatening American sovereignty. Nakita niyo yun, mga kababayan. Then, mga palangga, dito nag-alsa ang Netherlands at ang Japan at iba't ibang mga international artista. Ano yung international artista? Yung syempre umaayon sa ICC na okay lang mangidnap na katulad ni PRRD. Na umaayon ng mga bansa katulad ni Bangag. Okay? Kaya tayo mapatong-patungan, kaya kayo dyan mapatong-patungan na mga tarif dahil dahil si Bangag ay sumuway, okay, sa karapatang pantao ni PRRD na kidnap. So, nakipagsabatan talaga siya sa ICC at si Zatanas. Sila yan, dahil may umamin na mga sundalo na talagang nagkaroon ng bayaran at si Trillanes ang conduit, ang inuutusan ni Zatanas at ni Bangag para makipag-ugnayan sa ICC na ito ay binabayaran nila yung mga representante ng ICC para nga naging successful sila na ipadukot si PRRD. Ngayon mga palangga, okay, okay. Ang tanong natin dito sa inyo, alright, tignan natin. Okay, where's that article? So ilang beses na, 'di ba, nag-release ang ICC ng mga sanction statements, 'di ba? Marami na mga ICC judges, prosecutors, well, hindi man lahat, marami sa kanila na talagang sinanction or finreeze ang kanilang mga account, mga assets dito sa Amerika, yung kanilang mga anak na mga nag-aaral dito na may mga US visa ay pinutol yun. Ibig sabihin, hinarangan sa salta natin, sa salitang madaling masalta, hinarangan ng US government dahil nga sa ginagawa nitong ICC na very political, na very kidnapping ang dating na ginawa nila kay PRRD. At kitang-kita mo at gusto rin nila kidnapin si Netanyahu na hindi naman state member. So, eto yung kinagagalit ngayon ng aking Lolo Trump. Alright? So, ang eksena dito, mga kababayan, ang pinag-ugatan din talaga ng galit kasi ni Trump, hindi pa siya, 2025? Hindi pa siya noon presidente, election pa lang, I think, November 2024, ay yung nag-release nga ng warrant of arrest ang ICC na kung saan yung si Netanyahu nga, yung Prime Minister, ay gusto nilang dukutin. Alright? Gusto nilang kidnapin dito sa kanilang mga kasong chuchu-chuchu. Kaya naman, nung pag-upo ni Lolo Trump, ni President Trump, February 6, 2025, ay nag-execute na nga siya pinirmahan niya yung executive order na 14203 na kung saan nag-impose siya ng sanctions sa International Court na pinigil nga yung kanilang mga
pakikipag-business o kala mga pera o may tagong yaman sila dito sa Amerika. At sinasabi ng ICC, okay? Sinasabi ng White House o ng gobyerno ng Amerika, White House, 'di ba? Na illegitimate and baseless actions ang ginagawa laban sa Amerikano, laban sa Israel. Hindi ko lang alam ba't hindi pa nababanggit si Pangulong Duterte. Siguro ayaw ni President Trump na mataint yung relationship ng existing, yung current bangag administration ngayon and the US. You know, the diplomatic chucho. Alam mo naman yan, mga kababayan, but who knows? Behind the scenes, alam naman ni President Trump na addict si Marcos Jr. Kasi nakita naman lang sa Amerika, umingiwi, di ba? Alam naman nila kung paano maglaro ang mga bangag at nakalagay naman sa Guinness World Records kung gaano ka magnanakaw, tiwali ang Marcos administration. Then, mga kababayan, etong ang pangyayari ngayon ay panalo na naman sa part natin bilang nananawagan na isarado na itong ICC na ito. Dahil wala naman talaga silang ibang kaso kung di si PRRD lang dahil nga nakipagsabuatan ang bangag administration. Ngayon, ang question natin ngayon, makakagalaw ba sila sa kanilang mga finances? Okay? Kasi yung pinaliwanag na natin ang ibig sabihin na ito, di ba? Kung lahat ng mga transaction, ng mga pera, funding and everything, dumadaan pa rin sa otoridad ng Jamaica. So meaning, kung ngayon ay sinasanction na itong presidente nila at ang isa pa, tina-target na sila isa-isa dahil sa nakikita ng gobyerno ng Amerika ni Trump na ang ICC ay talaga namang nakikipag-politika, which is kita-kita naman natin, this is very political. Ang ginagawa nila yung pakikialam sa Amerika, sa Israel, although ang Pilipinas ay state member tayo, pero we all know na ito ay pakikipagsabuatan ni bangag sa ngalan ng pera na isinuhol doon sa mga sinabi na natin ng mga pangalan. May in-expose natin. Meron pa doon isang interpreter, 'di ba, na Amerikana. 'Di ba? Yung kanilang mga gamit na naiwan sa Pilipinas dahil hindi nila mabitbit to, mga shampoo, binitbit, pinadala pa ng mga isa sa 14 Brave Marines, pinadala, di ba? Pinaship sa kanila dahil yun ang utos sa kanila. At umamin din naman si Remulla na nakipag-usap sila sa ICC. Nung una, hindi sila umamin. At later on, inamin na si Trillanes ang tulay. Di ba? Pabalik-balik si Trillanes sa Netherlands. Dahil hindi naman saan kukuha ng pera si Trillanes. At inamin mismo ng mga sundalo na talagang binigyan nila ng pera through that sobre itong si Trillanes para makipagsabuatan ng ICC. Kaya deserved ng ICC na maisara sila at i-dismantle sila kung pwede nga durugin na yung ICC at nang makauwi na ang PRRD. Right? So ngayon, ng eksena dito, okay, etong si Tomoko Akani, siya yung pinaka mataas nga, di ba? So ngayon, pala March 11, 2024 lang pala siya na-elect as President of the International Criminal Court. Okay. So 24, 25, 26. Pero dapat talagang durugin na. Okay. Dahil siya ngayong head. Alright? So ngayon, siya yung target ng Amerika. Kasi ayaw nilang tumigil eh. Ayaw nilang tumigil. Kaya sila na-sanction. Alright? Kaya sabi ng ng White House, mga kababayan, sa bagong sanction at in-announce mismo ng ating State Secretary na si Marco Rubio, alright, based on that executive order ni Lolo Trump, itong dalawang opisyal na ito ay talaga naman, okay, promotor dito sa mga pa-imbestiga sa mga American citizen, alright, kaya naman deserve nilang i-sanction. Right? So ngayon, binasa natin kanina na sabi ng ni Rubio, o sabi ng White House, corrupt and fatally politicized supranational court. Corrupt talaga. Saan ka makakakita na wala, sinikreto nila yung warrant of arrest ni PRRD?
Tapos naka-ready na yung eroplano ni Bangag. Nakipagsabuatan ng mga alpot, mga jutang ginemes para hilain si PRRD, kidnapin si PRRD. So dapat lang talagang masanction silang lahat. Kabuuang ICC, dapat talaga sila isara. Kaya ngayon umiiyak, okay, etong mga judges, etong presidente ng Japan, although yung ang sinasabi dito ng ICC, ito daw lantarang pag-atake. Okay, sabi niya, this is a flagrant attack laban daw sa kanila. Really? Eh yung harap-harapan nila o lantaran nilang pagkidnap kay PRRD na nakipagsabuatan sila kay Marcos Jr. Hindi ba flagrant attack yun? Flagrant kidnapping in a broad daylight? Dapat lang silang maisara, mga kababayan. And this is really good. Although umalma yung Japan, okay, sino ba umalma sa kanila? Dahil nga Japanese citizen, ito si Tomoko Akane, yung kanilang Ministry of Foreign Affairs, di ba? Ito daw ay very unfortunate. We all know naman na alay, you know, yung Japan at Amerika, talagang ganyan sila, ang relationship. Pero so this is siguro just a normal, parang sinasabi na ng kanilang foreign minister na, oh, this is really very unfortunate, chu-chu-chu-chu. Who knows? Kung talaga bang sinasabi nilang very unfortunate o baka, who knows, baka natuwa din sila. 'Di ba? Kasi nga American citizen, ang presidente ng, Japanese citizen, yung presidente ng ICC. So it's like parang supporting the judge at, Tomoko Akane. Na okay, sige, well, say something na this is very unfortunate. Pero alam nyo na hindi patitinag ang Amerika when it comes to the ICC's kalechihan. At 'di ba pumunta pa nga si Rubio sa Pilipinas na nanawagan na nawag suportahan ang ICC. Remember that? At si Bangag ay suportado ang ICC diyan sa mga kidnapping activities nila kay PRRD. Hindi natin alam yung mga nasa likod ng behind the scenes na mga chikahan. Kaya nga pinapatawan kayo ng tariff, di ba? 12% after that sa mga exporters. Then, yung binlag natin the other day, okay, na intercept ng Amerika na ang gobyerno ng Pilipinas, ang mga tiwali ay nakipagsabuatan sa China, illegal. I'm not talking the whole China. Yung mga illegal sa China na mga illegal importers o mga sindikato na tinatransport ang mga produkto from China to the Philippines, pinapalitan ang branding, rebrand, whatever, tatak o ano pa man, pinapalitan kunyari made in or from the Philippines going in here sa US para makatipid ng tariff ang China o ang China o yung mga illegal. O not the whole China, yung mga illegal na mga maaring kasabot ni Michael Ma, ni Tichico, yan, yung mga special envoy ni Bangag. So dahil nga ang China, ang kanilang mga produkto is like 7, kung naalala natin yung in-report natin, 7.5% up to 100% ang tariff nila depende dun sa mga produkto. So ang sistema nila ngayon, ang kanilang sindikato, tinatransport o nililipat muna, pinapadala sa Pilipinas, pagkasabuatan ng Bangag administration, kasi 12% lang ang tariff. Pagdating dito nga naman, diba, pagpasok, 12% lang ang binayad ng whoever, yung kasabuat nila sa China. Then, kung let's say yung particular products na yun is 50% dapat ang tariff. O, anong sasabihin ng illegal na kasabot ni Satanas? Okay, since nakatipid kami ng 12%, 38%. Okay, so yung 12% ibigay namin sa inyo. And if we're talking about billions of money, this is billions and billions of pera na naman ng mga bangag. Kaya sabi ko sa inyo, ang Bangag administration, akala nyo lang flood control ang pinagkikitaan nila. Ay, yung pinagnanakawan nila. Akala nyo lang yung budget ng bayan. Yung mga external syndicate, external syndicate activity ng mga bangag. Malalim. Malalim ang issue na ito. Kaya mga kababayan, so this is a really good thing. Okay? Alright? Hanapin natin yung isa pang article. What the heck? Okay? So this is really good thing, mga palangga, na itong ICC na to,
dapat hindi na sila makapag-function. Kasi pag wala na hindi sila makapag-function, wala na silang panggastos, hindi na makapasok yung perang mga funding from different states o different state members o mga bansa. Okay? Ibig sabihin, wala silang pambayad sa kuryente, pambayad sa mga empleyado nila, magbabara na yung mga CR nila dyan, wala na silang mga tao na mag-maintain, wala nang pasweldo, uuwi na yan sa kanilang mga bansa. Yung mga putang inang yan na nakikipagsabuatan sa kidnapping dito kay Bangag administration. Kaya I hope, President Trump, pag naririnig mo ko, kala mo naririnig, for sure, alam nila to ang gawain ng mga Bangag, durugin nyo na yang ICC, isara nyo na yan. Ang Netherlands, nagsalita din, anong sabi ng Netherlands, mga kababayan, okay, kinukundina din nila ang pag-sanction, natural, okay, nasa kanila yun eh. But ganun pa man, ang tanong ng bayan, ano ang pakinabang ni PRRD dito? Laki, pag naisara yan, uuwi na ang PRRD natin. Pag wala nang malamon yung mga judges na yan, hindi na sila makagalaw, yung mga bangko nila naka-freeze na. Right? Dahil malupit, okay? Malupit talaga ang ano tawag diyan, yung paninindigan ni President Trump. Okay, hindi na sila makaka-travel. Wala na silang credit card, whatever, cash to cash. Lang ngayon, wala nang cash. Unless na lang, kung meron silang mga kamag-anak na mayaman, o hiramin mo muna yung credit card ko, supplementary ka muna. Pwede nilang gawin yun actually eh. Pero ang tanong, okay, lahat ba sila may ganun? Kasi 'di ba yung isang judge siya nagsalita na namomroblema sila, wala silang pambayad sa kuryente. I forgot his name, yung kulot. Okay? Si Carranza. Was it Carranza, 'di ba? Yung isa diyan sa prosecutors diyan sa kaso ni PRRD, si Carranza, yung parang pancit canton yung yung buhok. So, ang question, titigil ba yung paglilitis kay PRRD? Sa una, medyo tuloy-tuloy pa yan. Pero pag wala na silang pera, mga kababayan, din na sila makakagalaw, lahat yan titigil. Kaya ang ending niyan, mapapauwi na yung PRRD. Ang gusto ko nga, talagang grabe yung gawin ng talagang lahat, not only the president, lahat sila ng mga judges, whether kung sino man sila, lahat buong ICC i-paralyze ng Amerika para hindi na sila makagalaw at nang matapos na ang kanilang pagiging political allies ng mga adictus benedictus katulad ni Bangag. Yan ang ine-expect natin mga kababayan dahil hindi naman talaga papatinag si President Trump dito sa ginagawa ng ICC. Ayan, ginalaw-galaw pa kasi nila yung mga American citizen na hindi naman tayo miyembro. Diba? Hindi tayo miyembro dito. Pag sinabing tayo, dalawa kasi tayo, Pilipinas at Amerika. So, ang Amerika ay hindi miyembro, bakit nila sasaklawan? Bakit sila makikialam? Di ba mga pakaalamera? May sariling batas dito. Dito mananagot ang Amerikano. Kung may kasalanan man siya, bakit pakikialaman ng mga putang ina sa ICC? Hindi naman tayo miyembro dyan. Even nga kay Pangulong Duterte, kung hindi nila nakipagsabatan si Lisa Tanas at si Bangag, kinidnap si PRRD, wala sana si PRRD dyan. Kaya I can't wait, mga kababayan, na masarado na itong kabangagan ng ICC. Alright? So yan ang ina-expect. What do you think? Okay? Ano sa tingin niyo? Masasara na ba yung ICC na yan? Ang kaya ba sa akin, hindi ko nakikita yung inyong mga okay, ang inyong mga comment section, but you're always there. So, ang natin dito, I'm so excited na lahat i-paralyze na. Wala na sila pabayad sa kuryente, lahat isarado na yung ICC na yan kasi they're not there naman para panagutin ang talagang, makasalanan. Nandiyan sila, the fact na tumatanggap sila ng pera based dito sa statement ng 14 Brave Marines. Okay? Nasa pamamagitan ni Trillanes. At syempre, hindi gagalaw si Trillanes kundi inutusan ni Zatanas. At tumanggap sila ng pera, yung kanilang mga representative, wala na silang kwenta sa mundong ito. Yung mga kadyutang Rome Statute na yan, kung isa, dalawa, tatlo, apat, nilang mga kasamahan, o not kasamahan mga judges, ay nakipagsabuatan kay Lisa. Hindi pa nga natin alam behind the scenes kung anong niregalo ni Lisa Tanas
doon kay Sora, basta yung mga pangalan na yun, hindi ko kabisado. Yung pinakita natin, yung mga passports. Expose ko yan sa inyo 2024 nung pumasok sila. Di ba? And I hope one day Zaldico will speak up about it dahil meron din siyang kaalaman dyan. Di ba? Naalala niyo yun? Yan. Zaldico, speak up about that at idiin mo lalo ang bangag na presidente at si Liza Tanas. Dahil lahat kayo, ang mangyayari sa inyo, tatakbo na lang kayo ng ibang bansa like you, Zaldi. Like now, si Loren Legarda and Leandro Leviste. Di ba? Na ngayon ay sinasabi ng ombudsman na baka daw nag-file na ng asylum sa Paris o sa France. Right? Sabi mo na nila sa Belinda, hindi naman court yan. Well, International Criminal Court, binuo ng mga sama-sama o iba't ibang klaseng bansa. Pero nag-overboard na sila eh. 'Di ba? Ayaw nilang, may nakalagay sa Rome Statute, kung tama natin, Article 59, na dapat ipresenta muna ang isang nasasakdal na sinasabi na ganito na may ginawang mga human rights sucho, katulad ni PRRD, sa kanilang korte, sa Korte Suprema, dahil kung ito ay may gumagana pa na mga ang kanilang hustisya sa bansa, hindi mo kaagad-agad o hindi pwedeng i-transport sa ICC o ilipat. Kung hindi na gumagana o lawless na talaga ang Pilipinas, which is now it's really lawless, bendalo na nga sa mga bangag, diba? Sa panahon ng mga bangag. Pero ang ginawa nila, kinidnap na nga si PRRD. We have, ako sabi ko na lang sa araw-araw ko na nakakagalit yung ginagawa. Ulitin ko, isang ulo lang ang kailangan natin, ulo ni bangag. At sino ang pwedeng magsentensya sa kanya? Yung mga taong nasa paligid niya. Yung mga taong nakikita kung paano makipag-usap si bangag sa mga sindikato, kung paano mag-transport ng pera, magnakaw sa kaban ng bayan, kung bakit kayo, again, babalik na naman tayo sa baha. At ngayon, nagyabang si bangag bago tuloy-tuloy yung tungkol kay Loren Legarda. Nakisyo, bumaba na yung tubig sa mga lugar na ganito. Sinungaling na naman, di ba? Pero nagbabangka kayo sa iba't ibang bahagi ng lugar, nakakalungkot, nakakaawa ang sitwasyon ninyo. Sabi ko nga, hindi kayo pwedeng magpabaya-baya, hindi kayo dapat ganyan na papayag na lang kayo, nagaganunin kayo ng bangag administration. Kailangan nyo nang tapusin yang mga yan. Isang ulo lang. Shout out dyan sa mga taong nasa likod ni bangag. Panagutin nyo na yan. Ikayo lang ang nakakaalam kung how much maletas, ilang toneladang pera na ang tinransport nila. Kung may pagmamahal pa kayo sa bayan, hilain nyo na yan si Liza Tanas at si bangag sa kalsada. Ilabas nyo na ang inyong mga video, mga ebidensya, i-play ninyo at manonood kaming lahat at dapat kastiguhin na yung mga hayop na yan dahil yung pagkakastigo nila sa mga taong bayan, sa inyo, sa baha, na peste ang inyong mga pananim, na peste ang inyong mga paninda, bigas, asukal, mantika, na pasok ng baha, ay yung mga paninda nyong naanod. Kailangan ngayon ay naninindigan na kayo, but again, it's up to you. Paulit-ulit na lang, everyday na ako dito magsasalta. Sana dumating ang panahon na manindigan kayong lahat. Then now, this Loren Legarda and Leviste. Diba? Alam niyo naman, si Loren Legarda ay kaalyado dati sa majority na kung saan. Somehow aligned sa pakikipaglaban natin when it comes to dyan sa impeachment ni Inday Sara. Pero alam niyo naman yung drama, di ba? Nagdukutan, tumakbo si Senator Bato, ayan, hinahabol, ipapagkanulo na naman sa ICC yan. Then, Loren Legarda, kaalyado natin, para sa tama, with regards to the impeachment, at yung anak niya, si Leandro Leviste, na walang sawa, na nagpo-post, nag-expose nitong Cabral Files, yung kinasasangkutan nila Bonoa, nila Garjola, lahat ng mga kasabot ni Bangag. Alam nyo, yung mga binabanggit ni Leandro na mga pangalan, na mga sangkot sa pagnanakaw, binanggit ko na lahat yan. Kaya ako nagpapasalamat na hindi na lang ako mag-isa ngayon ang gustong gurgurin ng mga bangag. Hindi naman ako natutuwa na si Leandro, si Loren Legarda, si Marcoleta, si Defensor, si Bato ay hinahabol. Ako na nga ang unang
nagparaya. Ako na ang humarap sa mga demonyong ito. But syempre, maganda ngayon dahil nagigising na kayo. And now, anong sinasabi ng DOJ? DOJ and Ombudsman. Dahil kina-question nila yung leave ni Loren Legarda na yung una, 2 days lang, then nadagdagan, then extension na naman. Then si Leandro Leviste naman ay nag-leave pala siya ng 2 months to, world tour o ikot-ikot. Ngayon, sinasabi nila, dahil hindi pa bumabalik si Loren Legarda, baka daw ito ay nag-file na ng asylum visa o asylum application rather dito sa France. Why not? Kung ako man kay Loren Legarda, kung ako man kay Leandro Leviste, hindi na muna ako babalik sa Pilipinas kung nasa labas na siya. Pero kung ako nandiyan, baka ibang storya yon. But ganun pa man, let's talk about Leandro and Loren Legarda. Okay, balikan natin. Alright? Sinabi kasi ito ni Clavano, ito yung balita, si Clavano, ang spokesperson ni Bonjing Remulla, mga buwaka ng inang yan. Yung travel authority daw ni Leandro ay from July 26 up to September 24, 2026 for 2 months. Okay? At hindi lang daw isang country ang pupuntahan ayon dito kay Clavano. So, iba't ibang mga bansa nga daw. So, noong July 31, 2026, okay? Ano sinabi dyan ni Remulla? Inimbestigahan nila, naglabas sila, inimbestigahan daw si Loren Legarda at Leandro Leviste sa plunder and graft na connected sa kanilang solar energy project at contract. So sa tingin ninyo, hindi ba nila ikukulong si Leandro at saka si Loren? Ikukulong nila. Kung si Marcoleta nga, hindi naman business related yung tinanim nilang kaso kay Marcoleta at kay Mike Defensor. This is about the campaign money, okay, na clear na ng COMELEC. Then anong ginawa nila? Kinasuhan nila ng plunder at kinulong nila si Senator Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor. Ano ang pwede nilang gawin kay Leandro at kay Loren Legarda? Ikukulong din nila. 2 reasons. Dahil si Leandro, particularly si Leandro, ay isang nakakahangang batang politiko. Bata pa, nakita nyo naman, na trying to fight for what is right. Trying to defend you guys laban dito sa flood control na pinagdudusahan nyo ngayon. Yung binabanggit ni Leandro sa Cabral Files, yung pinatay din na si Cabral, na nilaglag nila sa bangin. Sino ba naman gumurgur? Di bangag din, dahil maraming nalalaman. Then prior sa nagurgur, nakuha o naibigay kay Leandro yung Cabral Files. Kaya ito si Momo Garjola, si Ralph Recto, yan, nasangkot pa yan ngayon. Mamaya siguro, pag-usapan natin yung mga kaputahan na mga kinasasangkutan nila. But ganun pa man, so ikukulong si Loren Legarda at si Leandro. Kaya kung nakikinig sila sa akin, I don't know, hindi naman siguro nakikinig, for the heck, whatever. Huwag kayong umuwi. Unless gusto nyo magpakulong. Yun lang yun eh. Nagpakulong na si Marcoleta, nagpakulong na si Defensor na hindi nga ito about business, no? I'm giving Leandro Leviste. I'm not saying, okay? I'm not saying na sila ay, absuelto dito. We don't know. Di ba? We don't know about the business. But, nakikita natin yung pattern na lahat ikukulong. Buti sana, okay, fine, kasuhan nyo ng graft, kasuhan nyo sila lahat na gusto nyo kasuhan, pero bigyan naman ng benefit of the doubt o due process itong mga kinasasangkutan nila na teka muna, totoo ba na itong energy chucho na to ay talagang meron nilabag? Ang gagawin nila para maging trophy ni Satanas at ni Bangag, ikukulong muna nila katulad kay Marcoleta. Paano ka pa ngayon lalaban? Yes, lalaban ka. Diba? Yung through your lawyers, Pero ano ang catch? May trophy na si Satanas, nakulong na sa kulungan. It's the same thing kay PRRD. Na pinakidnap muna nila, then yung petisyon sa Korte Suprema, the jurisdiction na pinilalaban, ang mga petisyon ng mga abogado ni PRRD, kung tama ba ang ginawa ng gobyerno na pinatakas, pinakidnap nila si PRRD, nakabinbin pa ngayon. Nandun, 1 taon, magdadalawang taon na si PRRD.
Convicted ba si PRRD? Hindi. Right? Nakita niyo yung mga kasinungalingan ng kanilang mga ebidensya. Ang sinabi ni Lenny Bilatra na 10 kilograms ang bilat, 30,000 ang mga namatay na biktima ni Duterte. Remember that? Nung panahon pa ni PRRD, nagpakalat sa international. Ang sinasabi, libo-libo ang biktima. Pagdating sa ICC, ilan lang ang figures nun? Wala pang 100. So, ganun sila magpakalat ng kasinungalingan. My point here, ikukulong muna nila si Marcoleta, at pag hindi yan umuwi, kapag umuwi yan si Loren Legarda at si Leandro, sa kulungan diretso niyan. 1,000,000% ikukulong kayo, Leandro at Loren. If I were you, hindi ako din uuwi. I will secure protective order o proteksyonan muna kayo katulad ng ginawa ni Zaldi o ginawa ni Harry Roque na sinasabi mayroong human trafficking pero wala namang ni isang reklamo, isang tao na nagreklamo na may tinraffic siyang tao. Right? It's the same thing dito sa issue ni Mike Defensor na tinamnan yung kanyang business, yung kanyang building somewhere there. Okay, mga kababayan, na kesyo may human trafficking, katakot-takot. Dinamay pa yung asawa, dinamay pa yung anak ni Mike Defensor. Lahat idadamay ng mga bangag. Kung nakinig lang sana kayo lahat sa akin, ngayon na kayo mga kinakasuhan, noong 2022, dapat wala na si bangag. Dapat nag-alsa na kayo noon pa. But it's too late. Nakulong na kayo. Nag-apply na kayo ng asylum lahat. Kasi hindi kayo nakikinig kay Maharlika. Dapat kasi nakikinig kayo kay Maharlika. Dahil ang sinasabi natin dito, pag sinabi nga natin puting ahas yan, o 99.9% na panaginip yan, papalpak man yan, 0.001. Very, very minute, okay, ng negative. But 99.99%, are you kidding me? Ang probability na lahat ng sinasabi ni Marlica ay tama. Lahat naman tama eh. Lahat na sinabi ko dito. You know that, darling. Now, anong sinasabi dito? Anong sinasabi ng ombudsman ng mga julul dito? Well, lahat ito actually nakakapikon kasi talagang dapat nyo manindigan. O sabi, may 10 billion daw na ganito, ganyan, financial obligation, chuchu-chuchu. Lahat to kasi nung nakita nyo ba yung NBI, harap-harapan na nagpapagawa ng pera sa recto? Nagpapagawa ng mga mark money chuchu. Inaamin nila na ang galing-galing gumawa ng fake money sa recto. Remember that Matibag? Yung ginamit nilang mark money dun sa entrapment dun kay Mabanta na ngayon nakalabas na. Nang baka si Bangag din ang nagpalabas dyan. Who knows? Na kunyari, huwag na tayong lumayo. But anyway, ito yung gobyerno ninyo na okay lang. Na ina-advertise pa, tinotolerate pa na it's okay na magpagawa ng fake money sa recto. Tapos you expect, hindi nila ikukulong si Leandro at saka si Loren Legarda? Sabi ni Hazel Aquino, ipapakancel daw yung passport na sabi ng DOJ. Yeah, nabasa ko ngayon. Thank you for that. Ipapakancel talaga. Okay, kaya kung ako sa inyo, Leandro at Loren, okay, mag-apply na kayo ng asylum. Okay, forget about that. What's that? Golden visa. Remember si Zaldico, may ganyan din sila ang mga palabas. O meron siyang golden visa sa Portugal. Remember that? I've been in Austria, di ba? Kasama ko si Harry Roque. May mga bagay-bagay na mga nalalaman ko doon na hindi ko pwede share, syempre. Okay? May mga bagay-bagay na napag-usapan, may mga nakakausap na mga magagaling, lawyers man yan or what. Yung golden visa na yan, wala yan. Hindi ka po protektahan yan. By now, alam na ni Zaldico yan. Leandro, Loren, hindi ka po protektahan ng golden visa kasi kung ipapakancel yung passport mo at ilalagay ka nila sa tawag dito sa what do you call that? Di gumagana yung utak ko ngayon. Makainom nga muna ng kape. Sa Interpol. Okay? Ilalagay ka sa Interpol, di ba? Ako nga mismo. Sinabi ng NBI, Loren, Leandro, I don't know if you know that, ako mismo ipapalagay doon nila sa Interpol dahil sa paglabas ko ng pulburon video. Hindi man sila nagwagi. Kasi mayayari sila sa kanilang mga illegal na gawa. And remember that, lahat yan documented.
Lahat yan, nasa balita si Maharlika na ipapa-Interpol nila. Pero ito, si Loren at saka si Leandro, kayang-kaya nila ipa-Interpol kasi American, Filipino citizen yan eh. So forget about that golden visa na kung sino man mag-offer sa inyo. Huwag niyong gagawin o kung ano man yung mga, hindi naman natin alam talaga kay Zaldico about that Portugal visa na yan kasi kakagawan lang yan ng mga media o mga chismis. Pero hindi yan i-epekto. Kapag wala ka ng passport, madali ka nang hulihin. So might as well get the asylum visa katulad ni Harry Roque. Bakit ko alam yan? Kasama ko si Harry Roque. Umikot kami ng Europa. Nakita ko kung paano kami harangin ng pulis. ng border patrol. Okay? I know that. At alam nyo, ang pinaka-effective, ang pinakita ni Harry Roque ay ang kanyang asylum application at ang kanyang card. Alright? Di ba, kinancel nila yung passport ni Harry Roque? Kinancel din nila. O, umikot kami ng Europa. Ako driver nila. Kaya pwede nyo na ako i-hire ng driver. Di ba? O, sa lahat ng mga taga-Europe dyan, gusto nyo mag-cruise, mag-message na kayo, gusto nyo ako hire ng driver, pwede nyo rin ako kunin ng driver. But kidding aside, nakita ko si Harry Roque kung paano niya malagpasan ang border to border. Nakita ko sa Prague. Naaksidente kami sa Prague, di ba? Chinek up lahat ang aming mga dokumento. Lahat ng Canadian, American, at yung iba pa doon, absuelto ka agad. Si Harry, ang dami pa mga question balungos, tututucho. But it's really good. Napatunayan na witness ko ng dalawang mata ko at dalawang tenga ko kung gaano ka galing si Harry Roque na abogado. Kasi kinuhaan siya, ba't nandito ka sa Prague? Bakit nandito ka? Okay? Bakit nandito ka sa Czech Republic? Ganito ka, ganyan, ganyan. Okay? But syempre, hindi ko nagkakwento sa inyo ang mga lahat-lahat kung gaano kagaling si Harry Roque. Baka kasi magalit yung tumatawag kanina, baka sasabihin sa ka. Anyway, okay? Going back sa seryoso nating usapan, Loren at Leandro, tutuluyan kayo ng bangag. Kasi kung nakikinig kayo sa akin noon, alam ko naman, hindi ko naman kayo sinisisi. You guys are busy. Pero kung kayo mga palangga, alam nyo yun. Ikukulong nila si Leandro kahit di pa convicted. Kaya you stay there. You stay there sa Europa. Magkita tayo dyan very soon. Who knows, so dyan ako bukas makalawa. Na? Hanggat hindi pa natatagpas ang mga bangag, huwag kayong mag-alala. Darating ang karma nila. Pwedeng mamatay si bangag dahil sa sobrang pagpulburon. Pwedeng matapilok, makalunok ng karayom, o who knows. Diba? O baka malunod sa baha. Kasi hindi tayo forever under the bangag administration. I know. 100% nararamdaman ko. Sabi ko sa inyo, kahit hindi ako manghuhula, diba? Lahat ng naramdaman ko at na-imagine ko, eto, totoo. Lahat ng na-imagine ko sa buhay ko nagkatotoo. Kaya minamanifest ko yan. Kaya maini-imagine ako sa buhay ko na sana matapos na sila. Para kayo ay makatakas sa kahirapan ng mga bangag na ito. Pahihirapan kayo dyan. Teka, ano pa yung sinasabi dito? So si Loren Legarda, Senator Loren Legarda, nag-file siya ng leave sa August 3 to August 5. Yan ang sinasabi. Then, after that, in-extend daw niya hanggang sa sinasabi ditong ombudsman na quite suspicious already. Ako feeling ko hindi na babalik yan. What is your take? Kasi kung ako naman din, kung ako si Loren Legarda, she's been in the business. In fairness kay Loren Legarda, wala ka namang maririnig sa kanya na mga negative katulad ng iba na mga politiko. Right? Kung ako ang anak niya, ako nanay ni Leandro, hindi ko uuwi si Leandro dyan. Poprotektahan ko yung anak ko. Hindi ko hahayaang ipakulong. Di ba ako magpakulong siguro? Di ba? Kung ako magpapakulong, iiwan ko si Leandro. Ganun lang talaga yun eh. Di ba, iba naman tayo ng personality. Kung ako, si Loren, tapos anak ko si Leandro, sabi ko, anak, stay put. Stay there. Dito ka lang, magsalta ka na magsalta, get your protection, I will fight. Patay kong patay. Total, ilang taon na ba si Loren? I'm already,
60 plus na ba siya? I don't know kung ilang taon niya, i-google nyo. Balabanan ko itong mga bangag na to sa ngalan ng katotohanan. But ipoprotektahan ko yung anak ko. Ganun ka normal na nanay eh. Kasi gigipitin si Leandro dahil si Leandro ayaw din magpapigil sa kanyang katapang. Expose si Garjola, si Recto, lahat yung mga hayop na yan sa flood control. It all boils down sa flood control. It's not about Sara Duterte at all. Doon ang sisimula lahat sa expose na flood control. Kaya tayo lahat dito tinutugis. Leandro, oy, ba't palangga? Kung nakikinig ka, ako ang unang tinugis. 4 na kaso ang ginasusan ni Satanas dito sa Amerika. 2 cases dismissed, 2 I'm still fighting. Then, sangkatutak na fabricated crime na ginawa, na cases na ginawa ni Satanas at isa dyan nakipagsabuatan ay si Taerna na balita ko iwalag niyan sa INC. Good. I don't know how true. Very, very good. Ako kaya kong alam mo sa totoo lang, kung kaya nilang yung man-to-man na tinatawag, I will. Kung ako ang nanay, kunyari anak ko si Leandro, lalabanan ko sila. Isang buhay na lang naman ang na-enjoy ko na ang lahat. Ano tingin ko? Lalabanan kita, uuwian ka ta. Ba't depende yun sa kanila? Pero alam ko, makukulong ka, Loren. Ang problema kasi, ikukulong si Loren Legarda. Kaya nga, paano siya lalaban? It's the same thing with Harry Roque. Si Harry dati, nag-post siya na very down siya na uwi na daw siya, ganyan-ganyan. So, always folks, ikukulong kanila. Marlica kasi wala na kasing lalaban doon, wala na magrarally sa EDSA. Eto I think it's okay to say this. Nung bago si Harry sa Netherlands, di ba, may mga rally, sabi niya, uwi na ako, ganyan-ganyan, kasi walang mamumuno na mag-rally-rally doon. Spoke, sabi ko, uwi ka, sa tingin mo ba makakarally ka? Ikukulong kanila, sabi niya, then, sabi niya, mag-release daw siya ng, what do you call that? Correspondence like letter sa loob ng kulungan, ganyan-ganyan. No, it's worthless. Stay there, enjoy Europe, enjoy nabuhay ka dyan. Kasi pwede ka nilang gurgurin sa loob ng kulungan. Kaya sa panahon ngayon ni Bangag, kaya ang daming nag-asylum, ang daming lumalabas ng bansa. Hindi lang natin alam kung sino pa yung mga lumabas ng bansa na ginipit nila. So the ultimate solution now is to eliminate all of the Bangags. Tanggalin nyo na silang lahat. Kayo mga binahaan, manindigan kayo. But still, if it's okay with you na binabaha kayo everyday, then enjoy the baha. Yes, sabi ni Fentalan, 66 years old si Loren. Ako 66. Ako nga, wala pa akong 66. I'm 25. I'm not really willing to die. Kasi mahirap naman yung papatayin ka na lang na wala kang laban. Dapat mas maganda, yung magurgur ka man lang, yung may laban ka. Yung ganyan, yung ganyan. Hindi pwede yung tatraidorin ka eh. Malungkot na mamatay ka ng traidor. Dapat labanan ka ng harap-harapan. Kasi kung gusto si Badoy, si ating kaibigan, andyan sa Japan. Kasi yan mga traidor yan. Leandro, Loren, ikaw ang tagal mo na dyan. Alam mo na mga traidor yan. Huwag ka magpauto sa mga, I'm not saying nagpauto Alam mo, yung mga ganyan, panindigan mo na. I am very proud of you, Leandro Leviste. Kasi yung batang yan, alam mo, yung mga ganyan bata, pag ganyan, hindi na ako magsasalita. I'm just gonna enjoy life. Ilan taon na si Leandro? Wala pa yatang 30 yan. I have this money, I will go to Ibiza, go to ganito, enjoy, have fun, But we're grateful kasi may mga bata pa tayong nakikitang ganyan. Even si Meow Meow. May nakikita pa tayo na hindi nila inalintana, matanggal sila sa pwesto kasi nilalabanan nila yung tama. We need people like them. Kaysa katulad ni Charis, puro pagnanakaw. Kaya ikaw putang ina ka, Sandro Marcos, hayop ka. Ipapalunok ko sa'yo lahat ng ninakaw mo kung ako lang ang presidente. Ihilera kita kayong pamilya. Let the people judge you. Babalik ko kayo sa Stone Age. Bibigyan ko kayo lahat ng mga bato-balani para pagbayaran nila lahat ng mga kasalanan nila. Hindi to titigil. Loren, protect your kid. Okay? Wag kayong uuwi. Pero ako ay advise, wag ka na umuwi, Loren. Okay? Alam ko ako gugurgurin. Paano pa tayo makalaban kung gugurgurin tayo? Magsalita ka dyan. Gamitin mo ng bombay. Mag-Facebook ka. Expose all of them. Right? What else pa ba ang ating mga pinag-uusapan dito?
Wala na eh. Ay, everyday na lang. Ganito ginagawa natin. Ngayon, yung mga gurguran. Ano pa ba ang pwede ko sabihin dito kay Loren? Well, yan ang speculation talaga ng mga ombuds o ng mga ujulul dyan. Pero ako naman, sa nakikita ko, wala pa statement si Loren, ano? Kung ako talaga sa mga lawyers niya, mga kaibigan niya, I advise to stay there. Kasi wala kang laban sa Pilipinas. Lahat nga kayo ikukulong, nakita nyo lahat ikukulong. Ngayon si Alan Cayetano iniimbestigahan ang kanyang lugar, Taguig. And now, Robin Padilla, 'di ba? I don't know kung ano na ba yung kay Robin Padilla, yung tungkol sa obstruction of justice niya. Yes, Gorgor Zoro, may nagurgur ka ba today? Diba? Bago tayo magurgur, ikaw manggurgur ka na dyan ng mga siraulo. Anyway, now, let's talk about Robin Padilla. Lahat na kayo ubusin eh. This is not about kay Sara Duterte. This is about you as a senator or as a human being, as a Filipino, na gusto kayong takutin ng Liza Tanas Marcos administration. Dahil ang pakiramdam ni Liza Tanas Marcos, hawak niya sa liig lahat ng military, ng mga polis, kasi binibigyan niya ng maleta yung putang inang niya. Panagdutin nyo yung hayop na yan. Dinaya nila ang eleksyon. Diba? Expose ni Glenn Chong yan. Kinasuhan ba si Glenn Chong tungkol dyan? Hindi. Kasi kung kakasuhan nila si Glenn Chong, lalabas lahat ng mga ebidensya. Hindi na rin lalaban si Leni Robredo. Bakit? Nabigyan na ng kalahating bilyon. Right? Ganun talaga ang nagagawa ng pera sa mga walang paninindigan. Yung 10 kilograms na bilat ni Leni nasa laksakan ng kalahating bilyon, kaya yung dating yung para sa laylayan, ang mga Marcos ay magdanakaw, sinungaling, nilunok na nila lahat ang suka nila. Wala na kayong kakampi. Wala na. Ang kakampi nyo na lang ako at ang mga naninindigan. Sara, andyan. Sara Duterte. Lahat sila tumatanggap na ng pera and you take care. I mean, not take care. You have to be aware. Mapagmatsyag kayo. Even sa mga vloggers na kunwari para sa taong bayan. Kapag naglaro na ang vloggers, dulot sa piyak, you know what I mean? Namamangka sa dalawang ilog. Watch out. Pag yan nakakuha ng pwesto, magnanakaw pa rin yung mga yan. Kasi kung kayo nanonood kay Maharlika since 2015 nung inilaban ko kayo sa Balikbayan Bank sa Tanimbala, never ako nagbago dito. Walang pagbabago kasi di ba? Nagbago ako para sa katotohanan. Dahil kung pinili kong magnakaw ng pera, hindi na po talaga ako umalis sa piling ng mga bangag. Baka ngayon katulad ako kay Castro, na yung baha na yan gagawin ko positive. Ay okay, parang katulad siguro ako ni Bangag. Ay okay yan ang tubig kasi maganda yan sa sa agrikultura, 'di ba? Tagtuyot tayo ngayon. Kayang i-twist yan. Katulad din ngayon sa Castro, baka ngayon kung ako'y pumayag sa kanila, siguro sabi ni Maharlika, "Uy mga kababayan, mabuti nga tayo ay nagkaroon ng tubig." 'Di ba? Katulad sinabi ni Bagag na ipunin, maganda yan sa mga tagtuyot na mga lugar. Oh, iti-twist mo. Idedepensa mo ang kasinungalingan kapag bayad ang pagkatao mo. Pero hindi ko ginawa yan. Binolja ko lahat ng mga putang ina mga adik. Why? I'm not fighting for the addictus. I'm fighting for the truth. I'm fighting for you. Kasi iba ang taong bayad kaysa sa taong hindi binabayaran. Right? So you have to do something. And now, next, Robin Padilla. Ano to? Ngayon, parang sinisisi daw ni John Vic Remulla yung Robin Padilla Law. Alam nyo ba yung Robin Padilla Law na yon? Okay, dahil ngayon sa, wait a minute, where is that article man? Wala ng article ni Inday dito. Hanapin ang article 44. Alright? So anyway, mga kababayan, by the way, may warrant of arrest ba sila Loren Legarda? Mag-i-issue na yata sila ng warrant of arrest. Talagang arrestuin nila yan, mga kababayan. They will ikukulong nila yan, si Loren. Okay, here we go. Okay, di ba? Nagbangbangan na yung bata na nangbangbang dyan sa Zamboanga. Alam nyo na lahat yan. O, saan kumuha ang bata ng baril?
sa kanyang tatay na nagtatrabaho sa Bureau of Customs Police. Yung mga nakaraang mga nagbangbang, who's that? Kailan yun? Saan galing yung isa? Sa probinsya yon? Leyte, di ba? Saan kumuha ng baril yon? Sa kanyang tiyahin na police. I don't know kung napanagot na yon. So ngayon, itong Robin Padilla law na yon na binabanggit ni John Vic Supot Pukido, right? Mga palangga, yesterday, binanggit niya na dapat daw repasuhin o tignan itong Republic Act number 8294. Ito ay 1997 law na kung saan nagpababa ng mga penalties sa illegal possession of firearms offenses. Kung di ba naman bobo putang ina ka, John B? Ha? Maganda din, you guys na aware, sabi nga ni Robin Padilla dito, salamat kaibigan kong John Vic Remulla, na at least na-aware daw yung taong bayan dito sa Robin Padilla law. Kasi di ba si Robin dati na kuwaan ng mga illegal possession of firearms, nakulong, then later on na pardon and temporarily pardon ni Ramos, then later on ni PRRD. Right? Anyway, balikan natin. Ano sabi ni Remulla dito? Right after the Ateneo Zamboanga incident, ay nagbida-bidahan ang gago. May masabi lang siya, Robin Padilla, dapat anuhin natin. Right? Dapat hindi na non-bailable. Yung mga may mga hawak na mga loose firearms. Okay? Dahil daw tumaas ng 98% ang gun crimes na may kinalaman daw dito sa loose firearms at sinasabing sa pagiging bailable nitong bailable offense na ito. Tangang putang ina. Okay? Hindi naman loose or what do you call that? Unlicensed firearms yung ginamit. Kapabayaan ng mga magulang o ng mga tiyahin kaya na-reach out o nagkaroon ng access ang mga kabataan dito sa sa baril na ito. So ngayon, mga kababayan, liwanagin natin na 1997 pa ito. Ito ay pinag-aralan, ipinasa diyan sa Senado, sa Kongreso, dahil nga dito sa kaso ni Robin. Parang inspired lang because of case ni Robin Padilla. Dahil nung 1990s, di ba, nung nahatulan siya ng illegal possession of firearms. Di ba? So that time kasi, mabigat ang sentensya dito, kaya nga matagal siyang nakulong, di ba? So yun. So ang ginawa dahil dito sa illegal possession of firearms si Robin Padilla, dahil nahulihan siya ng walang lisensya, ay kinulong siya based on Presidential Decree 1866. Ayan, ng mahigit 20 years ng kaniyang maximum sentence. Okay, kaya lang siya ay nagkaroon ng temporary or conditional pardon nung time ni Ramos. Okay, now here's the thing. Ang tanong natin kay John Vic Supot Pukidong Alpot. Okay? Bakit ka nagbidabidahan? Di ba? Nananawagan siya, nag-repasuin ng batas, gago. Ang repasuin mo yung juvenile law ni Unggoy. Okay? Yung pagpaparusa sa mga kabataan ng ilan ba? 15 above. Di ba? 15 below. Ibig sabihin, pag 15 below ka, na nang bang ka, absuelto ka. Kaya di ba yung sa Tacloban, doon sa conversation, may usapan yung mga batang nagbang, o pre, hindi ka makulong kasi 15 ka pa lang. Ako 15 and 4 months, 6 months, something. Did I say? Tama ba, Tacloban? Sa Bisaya. So, may alam yung mga batang nanggurgur bago nila pinagbabaril, yung mga kaklase nila, di ba? Alam nila yung batas. Yun ang paigtingin nyo na dapat para sa akin, sa inyo, 9 years old? 8 years old? 9 years old. Dapat talaga, yaan ang baguhin yung batas, hindi yung Robin Padilla law. Okay? Illegal possession. Kasi hindi naman yun ang hindi naman kasi yun ang dahilan eh. Ang dahilan ay kung bakit sila may access sa baril. At dapat, paigtingin nyo din yung mental health law para hindi kayo mga buang lahat dyan. Lalo na si Bangag, mga buwang kayo, mga putang ina kayo eh. Right? Hindi nga natin alam, suriin yung mga batang yan kung may mga saltik dahil sa kanilang pamilya. At paigtingin ninyo ang batas para sa mga family law.
Pag-igtingin ninyo, bigyan ninyo ng tamang trato, imbis na puro impeachment dyan, gumawa kayo ng mga batas na bigyan ng atensyon ang bawat pamilya, wag yung nakawin ng pera ng bayan para ang mga nanay at tatay mayroong opportunities, mayroong trabaho, meron silang sisweldohin. Para hindi sila nakrung-krung, pag uwi nila sa bahay nila, wala silang pera dahil ninakaw nyo lahat. Hindi yung mga ganyan Robin Padilla law na yan, gago kayo. Ang paigtingin nyo ay yung ibitay lahat ng mga kawatan. Kasi ang mga nangyayari na yan, environmental yan. Family, environmental, lahat yan. And politika. Bakit ko nasasabi yan? Hindi natin alam, yung nang bangbang, baka narinig niya sa kanyang tatay na galing sa, na nagtatrabaho sa Bureau of Customs, hindi mo masabi, baka during family dinner, ang sinasabi ng tatay niya ay nagbibidahan na kung ilan ng mga ginurgur o ilan ng mga ninakaw. Baka nga yung batang yun, naburyong, hindi natin alam kung ano yung reason. Dapat talaga alagaan yung pamayanan. You protect the basic unit, right? The family, community. Paano mo paprotektuhan yan? Huwag yun na nakawin yung pera. Diba? Maraming nabubuang ngayon. Dahil sa baha. Environmental factor, yes. Kung ikaw ba naman na OFW, umuwi ka ng let's say na Pilipinas, kauwi mo lang, pinaghandaan mo yung tindahan mo, tapos putang ina dahil sa ninakaw nila, naanod ngayon yung mga bigas mong paninda, mabubuang ka. Kapag ganyan ang gobyerno ninyo. Then kumuha ka ng baril, nag-tatatatat ka dyan. You know, may factors lahat. And it all boils down sa saan? Answer kayo mga students. Kayo, mas magaling pa nga kayo sa akin. What? Corruption. Corruption, crime prevention, community. Hindi makakapag-isip. Bakit ngayon may mga bata na dadusak man nandyan sa recto sa Maynila, dyan sa ni Isko, di ba? Yung mga nang-hold up na mga bata, mga rugby boys. Ang krimen kaliwat kanan, pinapahubad yung mga sapatos ninyo. Tinututukan kayo dyan, yung mga nag-jeep sa Maynila. Nakita nyo yun, di ba? Sino ang may dahilan yan? Bakit nag-rugby ang mga batang yan? Bakit wala nang malamon yung mga batang yan? Dahil walang pakialam ng gobyerno ng Maynila. Kung i-rehab nyo lahat yan, ibig na nakawin nyo yung pondo, dalhin yan sa mga boys town shelter and everything. Yung mga anak, mga nanay nila, bigyan nyo ng livelihood program, ibig na mag-adik-adik dyan. Wala naman kasi silang pakialam sa inyo ng mga homeless people. They don't care about you. Yan ang katotohanan. Kasi ninanakaw-nakaw nila. Tapos ngayon, pag may namamaril na bata, si kay Sara Duterte, nasasabihin, yun na, nakita nyo na yung sinabi ni Castro. Di ba? Yan ngayon ang sitwasyon nyo sa bayan. So you talk about this Robin Padilla law, walang connect. Wala tong connection. Okay? Kasi wala namang datos na yung mga illegal firearms ay maraming ginurgor. Actually, ang mga gumugurgor pa mismo, yung mga licensed firearms, sino-sino yung may hawak nun? Mga tiwaling pulis, tiwaling sundalo, sila mismo ang ganyan. Sila naman ang nagpapalaganap ng mga tinatawag na mga paltik-paltik na yan. Yung mga nabibili nyo dyan, na pare, meron akong kilala na pulis, nagbibenta ng ganitong paltik-paltik matawag dyan, ng ganitong mga relo, mga barel, bibili ka ba dyan? Ganito, ganyan. Hindi naman maglalakas ng loob ang ordinaryong tao na magbenta-benta ng ganyan kung walang tiwali sa hanay ng mga pulis o mga sundalo na nagma-market ng ganitong klaseng sa black market o yung mga illegal na ganyan. So bago mo buksan, John Vic Pukidong Alpot, ang bunganga mo, magbasa ka muna ng batas. Bago ka lang magkaroon ng connect, dapat inalam mo muna kung yung mga ginamit ba na mga firearms nitong mga nagbratatat na mga bata ay galing sa unlicensed firearms. Hindi eh. Galing sa mga tiyuhin nila. O, tignan ninyo. Yung sa Ormoc, was it Ormoc? Tama ba ako? Leyte, wherever. Saan galing yun? Sa pulis. Anaw ngayon sa Zamboanga. Saan galing yung baril? Pulis din na naka-duty sa Bureau of Customs. So, sino ang may kasalanan? Gobyerno. Dahil ang mga ulol nila, hindi nila sinecure ang kanilang mga pangbang-bangbang na nakakandado na hindi naaabot ng mga grade 7, grade 9, grade 8.
Now you know the story. You know the real score. It's about you, idiot, bangag, mga pabuli na mga kawatan sa gobyerno ni Marcos. The ultimate solution is tanggalin ang mga hayop na yan para hindi na natin maririnig ito na may mga gurguran. Panahon ni PRRD, at least ang naririnig natin ay ang mga sindikato na pinagbabayad ni PRRD sa kanilang mga tax katulad ni Mylong, Dunkin Donuts, Lucio Tan. And now, look at the businesses. Lahat ng mga malaking negosyo, may narinig ka ba na pinasuka ni Bangag para magbayad ng taxes? Wala. Kasi magkakasabwat sila sa ngalan ng 10%, 20%, 30%, 40%, 50% na imbis na ibayad na 1 billion ng isang certain company, company sa gobyerno, sa Bureau of Internal Revenue, ay hindi, ibigay mo na lang kay Satanas. Imbis na 1 billion, bayaran mo na lang ng 50 million, amin na ang kalahating billion. Tipid pa rin ng 400 million itong sinegosyante. Yan ang totoong nangyayari sa inyo. Ayaw nyo lang kasing manindigan. Ayaw nyo makinig kay Maharlika hanggat hindi kayo nauubos. Antayin nyo ba bang ikaw na politiko, whoever you are, na negosyante, you know, ikaw, antayin mo na lang na ikaw na susunod na ikukulong. Katulad dito kay, Robin Padilla, kaila Lidiste at sino pa. It's so tiring to fight these bangags, but ako naniniwala ako, ini-imagine ko na lang na one day ay matapos na at pumantay na ang mga paa nila. Walang forever sa mundong ito. Hindi ako mapapagod. Although minsan nagre-reklamo ako, napapagod na ako. I'm just being emotional. Nung nakita ko yung baha, hanggang ngayon, baha kayo. Pero nakikita ko parang okay lang sa inyo eh. Nagapalutang-lutang lang kayo eh. Ang arka naglutaw-lutaw sa mga balod, nagpaibabaw, di ba? Alam yun? Ang bahay nyo ay lumutang-lutang sa mga baha, nagpaibabaw. Dahil sa mga bangag, but still okay pa rin sa inyo. Right? So what? Tawat? Ano gagawin natin? Putang ina, kung ako nandyan sa Pilipinas, tapos na yung mga putang ina yan eh. Matagal na. Eh kaso, maraming walang pakialam sa bayan. Maraming walang pakialam, gusto nyo lang mag-rally-rally para makakwarta. Shout out sa inyo. Hindi po lahat ng nasa rally ay para sa bayan. Yung iba dyan, naghahanap lang ng oportunidad para magbigay, manghingi, mang-solicit kay business 1, business owner number 1, number 2, number 3 para mangolekta sila ng pera. Pare, wiwelga tayo laban kay Marcos Jr. Yung pala, kakampi ni Marcos Jr. Kukunin lang yung 5 million mo para sa pagkain kasi kawawa naman yung mga bata, mga tao. Yung mga taong patubig. Pare, kasi buisit na ako kay Bangago, ito 5 million. Ang igagastos nito ay baka 100,000 lang yung 4.9 million na ibinulsan niya. So, hindi magwawagi ang ating laban kung ganyan ang pag-deal nyo sa gobyernong ito. Kung ako nandyan, tapos na yan. Right? Tapos na yan. Putang ina, kayabang ni Maharlika. Diba? Tapos na yan. Kaso lang, wala ako dyan eh. Gugurgurin nila ako. Diba? Sana kung bago nila ako ginurgur, wala. Dapat kayo yun, hindi ako. Unang-una, di ba na ako politiko eh. Kasi ako nandyan, kung ako PSG, ibinandera ko na si Lisa Tanas at si Bangag. Madali lang yan, sa totoo lang. Ibandera sa taong bayan, lahat ng pagnanakaw. Kaso yung mga nasa likod nila walang pagmahal sa bayan at nagnanakaw din. Anyway, I can talk and talk every minute, every day, every hour. But at the end of the day, hirap na hirap pa rin kayo. You have to do something. Act now or never. Ako na ang pinakamagandang impluwensya na ginigipit. Gustong ipagurgur. Pero hindi naman ako nagpapatinag. Gustong gurgurin, gustong pilayin, lahat, eto naninindigan pa rin. So sana ikaw na ang next. Alright? Labanan nyo, tapusin nyo na yung mga bangag at makalaya na kayo sa baha. Dahil kayo, mga teachers, mga ordinaryong tao, kayo ang sinisisi. You have to act now. Or else, every day, ang bahay nagpaibabaw sa mga baha dahil